Kaya pala ayaw akong papuntahin ng GF ko sa bahay niya dahil isang lihim na aking natuklasan ang masakit pa ay, Dear 8 Vine, mapagpalang araw sa'yo kasama ng iyong masusugid na taga-subaybay. Pakitago na lang ako sa pangalang Andy, hindi tunay na palayaw. May girlfriend na ako at mahal ko siya, pero sa aking natuklasan, dapat ko pa ba siyang mahalin? Sa loob ng 9 na buwan ng relasyon namin ng girlfriend ko, hindi pa rin ako nakapunta sa apartment niya. Kahit anong dahilan ang sabihin niya, lagi siyang may dahilan para hindi ako dalhin sa bahay niya. Minsan iniisip ko na baka may tinatago siya. Pero pilit ko pa ring itulak sa isip ko na baka lang talaga ayaw niya sa mga bisita sa bahay. Ganon din ang kaso pagdating sa bahay ng pamilya ko. Ayaw din niya pumunta. Halos lahat ng dates namin sa apartment ko lang nagaganap. Solo living ako sa apartment ko kaya medyo komportable ako. Umiiwas ako sa bahay namin dahil sa papa ko na madalas gumawa ng gulo at kalokohan. Kaya naman kapag nandito siya sa bahay ko, nagluluto siya, marunong maglinis, maayos sa gamit at halos perfectionist sa bahay, para bang wife material na talaga. Talagang sanay siya sa gawaing bahay, kaya hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niya ako papuntahin sa bahay niya. Minsan nagbibiro pa ako at sinasabi, baka kasi may sarili ka ng pamilya kaya ayaw mo ako dalhin. Nagalit siya sa biro ko, sabi niya ayaw niya ng ganong hirit kasi pinagdududahan ko siya. Sa kabila ng lahat, may kutob pa rin ako na may tinatago siya. Hindi lang siya. Parang may misteryosong dahilan kung bakit lagi siyang nagkukubli pagdating sa mga ganitong bagay. Pero wala akong konkretong ebidensya, kaya sinubukan ko lang maniwala sa kanya at magtiwala. Isang gabi, habang nagbabalik ako mula sa biyahe pa uwi, napansin ko na wala ang phone ko. Naiwan ko pala ito sa bag ng girlfriend ko. Bigla akong nagkaroon ng ideya. Kung matrack ko ang phone, baka malaman ko kung saan siya. Pagdating ko sa bahay ng pamilya ko, trinak ko ang phone. Dito nagsimula ang lahat. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang phone ko ay nasa isang lokasyon na sobrang familiar, pero hindi ko akalain na ganito. Dali-dali kaming pumunta sa lugar na iyon, at doon nakita namin ang isang bata. May anak pala ang papa ko at ang girlfriend ko. Hindi lang sila basta magkasama. May iisang bahay sila at may buhay na binuo sa likod ng aking kaalaman. Laking gulat ko. Ang babaeng akala ko ay girlfriend ko. Sa katotohanan ay naging partner pala ng papa ko. At ang bata, anak nila, ay nakapaloob sa buhay na itinago sa akin. Hindi lang iyon, nalaman ko rin na may plano pala silang magpakilala sa akin bilang girlfriend niya para malihis ang atensyon ko mula sa paghahanap sa papa ko at sa mga tanong kung ano ang ginagawa niya. Para daw masanay akong bumaling sa girlfriend ko imbes na laging magduda sa papa ko. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari, nabuking lahat. Nagkabukuhan ang lahat ng plano nila. At sa sobrang gulo, nadiskubre ko ang katotohanan. Ang babaeng mahal ko, ang girlfriend ko, ay naging kapatid ko na rin sa pananaw ng pamilya. At ang papa ko pala ay may ibang buhay na may anak. Ngayon, hindi lang puso ko ang nasaktan. Para akong naipit sa isang sitwasyon na punong-puno ng betrayal, lihim at kasinungalingan. Nakahanap man ako ng isang matinong babae na minahal ko, hindi ko inaasahan na hahatiin pala ako ng papa ko sa ganitong paraan. Ang taong dapat na pinagkakatiwalaan ko, ang taong dapat nagbibigay proteksyon at gabay, ang mismong tao pala ang dahilan kung bakit ang relasyon ko at ang buhay ko ay napasok sa isang komplikadong gulo. Hindi ko alam kung paano magsimula ulit. Ang tanging alam ko lang, bawat kilos at desisyon ko mula ngayon ay kailangang maging maingat dahil sa mundong puno ng lihim at kasinungalingan, hindi mo alam kung sino ang tunay na kaaway at sino ang nagtatago sa likod ng maskara ng pagmamahal.